Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter sa inyong lahat. At dapat lamang na tayo magsaya sapagkat ang ating Panginoon ay muling nabuhay. At dito makakasama na tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong madaling araw ng linggo, si Maria Magdalena ay nagtungong maaga sa libingan at nakita niyang naalis na ang bato sa libingan. Kaya tumakbo siya kay Simon Pedro at sa isa pang alagad ng mahal ni Jesus at winika sa kanila. Kinuha ang Panginoon sa libingan at hindi namin nalalaman kung saan siya nilagay. Lumabas kaya si Pedro at ang nasabing alagad at nagtungo sila sa libingan. Magkasama na tumakbo ang dalawa. Ngunit ang alagad ay matuling nagpauna kay Pedro at naunang dumating sa libingan. Nang yumuko ay kanyang nakita na nakalapag na ang mga kayang-lino. Ngunit hindi siya pumasok. Dumating na kasunod niya Simon Pedro. Pumasok siya sa libingan at nakita niyang nakalapag ang mga kayang-lino at ang kanyang itinakip sa ulo ni Jesus na hindi kasama ng mga kayang-lino, kundi hiwalay na nakaitlog sa isang tabi. Noon ay pumasok na rin ang alagad na naunang dumating sa libingan. Tumingin siya at sumampalataya, sapagkat noon ay hindi pa nila natatalastas ang kasulatan na si Jesus ay kailangan na mabuhay na muli. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang pagluluksa ay nakakalungkot. At ang kalungkutan ay ito'y tumatagal. Kuminsan ay isang taon, mas mahaba pa. Sa ating mga Pilipino, mayroon tayong ginagawa at ito ay yung selebrasyon ng babang luksa at ito ay pagkaraan ng isang taon ng kamatayan ng ating mahal sa buhay. Bago ang babang luksa ito, ay nababalot ng kalungkutan ang lahat sa buhay ng isang namatayan. Lagi nakasuot ng itim, lalo na ng panahon una, bawal pumunta sa kasayahan, bawal ang selebrasyon, sapagkat ang nais ay doon lamang mag-concentrate sa kamatayan ng minamahal sa buhay. Ganitong nadama ni Maria Magdalena. Nang umagang yun, na siya ay patungo doon sa libingan ng ating Panginoon. Siya ay nagluluksa. Siya ay nakaitim. At yung luksa ngayon ay naroon ng kalungkutan. Imagine itong ating Panginoon na nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Pagkaraan siya ay patawarin sa kanyang mga kasalanan, ay ginawan siya ng paraan upang siya magbago, magkaroon ng panibagong buhay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At ang paglalais niya sa kanyang pagpunta doon sa libingan ay kahit man lamang kaunti ay maibsan ang kalungkutan na iyon. Maaaring ang gagawin niya magpasalamat sa ginawang lahat ng ating Panginoon para sa kanya. O kaya magpatuloy siya sa pakikipag-usap, pagkukommunicate sa kanya upang yung relasyon na yun ng Panginoon at bilang isang alagad ay maipagpatuloy niya sa pamamagitan ng pagbisita niya sa libingan. Kung makikita natin na ang daming mga tao na pagkatapos ilibing ang kanilang minamahal sa buhay, ay halos pabalik-balik sila doon sa libingan. Nais nila na ipagpatuloy yung relasyon na yun. Nais nila mag-communicate ng patuloy sa isang kamatayan.
Kaya naroon sila nag-aalay ng bulaklak, nag-aalay ng panahon. At kumisan ay patuloy nang nililinis yung kanilang bibingan, tanda ng kanilang pagmamahal. Yun nga lamang kumisan, pagkaraan ng isang buwan, hindi na sila bumabalik, yung damo ay tumataas na, wala nang bulaklak. Hindi ko alam kung bakit sila nagbago. Minamahal ko mga kapatid, si Maria Magdalena ganito ang intensyon na bumalik doon sa ating Panginoon. Subalit ayaw ng ating Panginoon na magluksa ang kanyang mga tagasunod ng ganong katagal. Nung siya ay naroon sa Garden of Gethsemane, nung gabi bago siya ay hulihin at patayin, alam nga ng kanyang mga alagad na gano'n ang mangyayari. Magdaranas siya ng hirap, mamamatay pagbalik nila sa Jerusalem, sapagkat ito ang sinabi ng ating Panginoon bago ang gabi yun. Kaya yung mga alagad ay naroon, nanulungkot. Subalit anong sinabi ng ating Panginoon? Huwag kayong mabahala, huwag kayong malungkot, magtiwala lamang kayo sa akin. Yung tiwala na sinasabi ng ating Panginoon ay yung pangako niya, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Aalisin ang pagluluksa at ang ipapalit ay kaligayahan ng muling pagkabuhay. Ang katotohanan nito ay nagsimula ngayon sa banal na Ebanghelyo. Nang dumating si Maria Magdalena, nakita niyang wala na yung bato na siya ay pinagtakip sa libingan ng ating Panginoon. Yun ay tanda ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, marami na ang gustong sumira sa pananampalatayang ito natin. Sapagkat tayo lamang mga Kristiyano ang mayroong muling pagkabuhay. Sa lahat ng mga founders ng iba't ibang reliyon, ay may mga katangian silang sinasabi. Magagandang katangian ng kanilang mga founders. Subalit sa ating pagiging Kristiyano, ang katangian ng ating founders, siya ay Diyos sapagkat siya ay muling nabuhay. Nabuli siyang nabuhay, kaya pinatunayan niya na siya ay mayroong kapangyarihan laban sa kamatayan at siya lamang ang may kapangyarihan na ito sapagkat siya ang Diyos. Sinasabi nga ni San Pablo sa 1 Corinthians 15:14, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, wala tayong ipangangaral sa tao, wala tayong paniniwalaan. Kaya kung gustong sirain ang Kristyanismo na marami na ang nagsikap o gumawa ng paraan upang sirain ang ating reliyon, ito ang dapat nilang sirain upang ang credibility, ang patunay na si Jesus ay Diyos ay mapawalang bisa. Sinasabi nila na walang muling pagkabuhay sapagkat hindi namatay si Jesus. Subalit alam natin nang siya nakapako sa krus, na nakita siya na patay na, sinibat siya sa tagiliran at ang lumabas ay tubig at dugo. Itinagpapatunay ng kamatayan ng isang tao. Sinasabi nila na noong gabi yun ay nagkaroon ng isang malaking lindol. At sa lindol na yung bubukas yung lupa. Kaya ang ating Panginoon ay nahulog sa lupa. Kaya ang umagang yun ay hindi na siya nakita sa kanyang libingan. Subalit kung siya ay nahulog sa lupa, bakit yung pinantakip sa kanyang mukha, kanyang ulo? Yung damit niya ay nakatiklop, naroon sa isang tabi at hindi nahulog doon sa ukay. Ang isa pang argument nila na gusto lang sirain ang Kristyanismo ay sinabi nila na yung mga bantay ay tulog. At dahil sila ay tulog, ninakaw ng mga alagad yung bangkay ng ating Panginoon. Sinasabi nga ni San Agustin, ito ang pinaka-stupid na argument.
Sapagkat naroon sila bilang buwan, kaya bakit sila natutulog? At kung sila ay tulog, kung sila ay gising, ay bakit nila pinabayang kinuha yung bangkay ng ating Panginoon nung mga alagad ngayon? Ay meron silang mga armas. Kahit masasabi natin na lahat ng sinasabi nila upang sirain ang ating reliyon ay walang kabuluhan at hindi ka panipaniwala. Kaya nga ang ating selebrasyon ngayon na nagsimula kagabi ay punong-puno ng kahulugan at punong-puno ng kasiyahan. Sapagkat dito ay pinatunayan na ang ating Panginoon ay muling nabuhay at nasa ating simbahan. Kung titignan natin ang liturgy kagabi, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang simbahan ay napakadilim. Sa labas ay ginawa ang pagbabasbas ng apoy. At pagkatapos sa apoy na yan, naroon yung Paschal Candle o kaya ay yung Easter Candle na sumasagisag kay Kristo. Sa pamagitan ng apoy na yan na binasbasan, ay sinindihan yung Paschal Candle na yan. At pagkatapos, galing sa Easter Candle, ay sinindihan yung ilaw, mga kandila ng mga tao at pumasok sa simbahan at nagkaroon ng liwanag ang buong simbahan. Ganon ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng liwanag. Kaya nga ang message sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang kalungkutan, ang kadiliman, ang pagluluksa ay mayroong katapusan sapagkat magkakaroon ng liwanag na ibibigay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Para sa ating buhay, kung tayo man ay nasa kadiliman, magkakaroon tayo ng liwanag sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung tayo nasa naghihirap, tayo bibigyan ng kaginhawahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung tayo nagdaranas sa anumang sakit at anumang paghihirap sa ating buhay, mga problema sa ating buhay, ang ating Panginoon ang magbibigay ng kaginhawahan sapagkat Siya ay tunay na Diyos. Siya ang Diyos na muling nabuhay. Ang sunod na sa liturhiya kagabi ay yung pagbabasbas ng tubig at pagpapanibago ng binyag. Ito ay napakahulugan sa ating lahat sapagkat tayong lahat ay binyagan. Sa pagbabasbas ng tubig at sa ating binyag, hindi lamang tayo nabuhay sa liwanag pagkaraan ng kadiliman, kundi sa pamagitan ng tubig na yan ay hinugasan ang ating mga kasalanan. At pagkatapos ng pagpapanibago natin ng sumpa sa ating binyag, kung paano tayo naging bagong tao sa pamagitan ng pakikiisa sa ating Panginoon ng unang binyag, ang ating pagpapanibago ngayon ay muli tayo nagkakaroon ng buhay, panibagong buhay sa ating Panginoon. Kaya nga, patuloy tayo nagkakaroon ng pakikipagkaisa sa Kanya sa pamagitan na tayong lahat ay mga binyagan at kaisa ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga Katoliko, ay patuloy na nagiging buhay na kasama ng ating Panginoon sa pamagitan ng binyag. Mayroong tatlong pare na nagkakaroon ng discussions dahil meron silang problema sa kanilang simbahan. Kasi doon sa kanilang simbahan maraming ibon, marami sa kanilang panik na naroon nagliliparan. At alam natin ito ay napakabaho, yung kanilang dumi, yung kanilang ihi ay napakabaho. Kahit gusto namin nilang alisin o paalisin yung mga ibon na yun. Ang sabi ng isa, ang ginawa ko, pinagbabaril ko na nga yan eh. Pero napakarami nila at hindi ko maubos-ubos. Laging narinig yan, padami ng padami. Yung isa naman ang sabi niya, alam niyo ang ginawa ko, pinausukan ko na yan.
Halos punong-puno ng usok yung buong simbahan para lang mawala sila at umalis. Pero hindi pa rin sila umalis. Sabi ng pangatlo, alam niyo yung ginawa ko napaka-effective eh. Ang ginawa ko, kumuha ko ng holy water. Winisigan ko lahat sila, binasbasa ko sila, bininyagan ko sila, at sila naging Katoliko. Doon sila maging Katoliko, hindi na sila pumasok sa simbahan. Minamahal ko mga kapatid, ang gusto may pahiwatig ng parang yun, maraming mga Katoliko ang hindi na nagsisimba. Maraming mga Katoliko ang hindi bumabalik sa simbahan at nakikiisa sa Santa Misa. Totoo nga na sila ay binyagan. Totoo nga na sila ay kasapi ng ating simbahan. Totoo nga na sila ay kaisa ng ating Panginoon. Subalit hindi sila nagsisimba. Napakaganda sana minamahal ko mga kapatid. Kung ang lahat ng mga ito ng panahon ng Kwaresma ay nagawa nilang magbalik loob sa ating Panginoon, nagkaroon ng pangungpisal, at ngayon nga sa muling pagkabuhay ay nagpanibago ng sumpa ng kanilang binyag. At ngayon nga ay magkakaroon sila ng tunay na panibagong buhay. Minamahal ko mga kapatid, ang ikatatlong nangyari sa ating selebrasyon, kagabi at sa ngayon nga, ay yung Eucharistia o yung Santa Misa. Alam natin na hindi sapat yung pagkapanibago ng binyag. Ang kailangan ay yung patuloy na i-sustain natin yung panibagong pagkatao natin sa pamamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ang Eucharistia lamang ang makapagbibigay nito. Sapagkat sa Eucharistia, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. At kung ang ating Panginoon ay nasa ating buhay, siya magbibigay ng lakas sa atin. Sapagkat sinasabi niya, ang sinumang tumanggap sa akin, katawan at dugo, ay magkakaroon ng buhay. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaya nga sinabi ni Pope St. Pius X, the safest and the fastest way to heaven is communion. O kaya ang pinakamabilis na pagpunta sa kalangitan ay ang pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, dapat lahat tayo ay magsaya. Tayo mga Kristiyano, sapagkat nagtagumpay ang ating Panginoon. Ang tagumpay niya ay tagumpay natin. Ang kaluwalhatian niya ay kaluwalhatian namin. Kaya sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, naririto ang pangako sa atin, naririto ang pag-asa na para sa atin, na ang lahat ng ating paghihirap ay magkakaroon ng kaginhawahan. Ang ating kadiliman ay magkakaroon ng liwanag. Kahit ang ating paghihirap, kahit ang kamatayan, ay magkakaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan. At ang pangako nito ay may bibigyan sa atin, sapagkat si Jesus ay tunay na Diyos. Siya ay ulit na buhay. Minamahal ko mga kapatid, tayo ay magsaya. Happy Easter sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na tayong lahat ng mga Kristiyano ay dapat masayahin ng Kristiyano sapagkat meron tayong Diyos na magliligtas sa atin. At ito ay pagbalayan kayo ng makapagyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng mayapa, tapos ng misa, Happy Easter sa inyong lahat. Salamat sa Diyos.